this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Magandang hapon, grade 8. Magandang hapon po. So ngayong araw, magtatala ko na kung sino ang magbasa. Kapag narinig nyo ang inyong pangalan, sabi nyo na, narito po, o present. Hindi ko kayo malagyan ng aksa. Aquino. Taparos. Igame. Evangelista. Pamulaga. Elientos. Garada. Gayaka. Milano. Iter. Rivero. Malubay. Esilia. Abigon. Aldabe. Armada. Buli. Buhay Luso. Gagaritano. Asapag. Gasi. Aviloria. Kayakay. Kayoma. Empanero. Periano. Butas. Milenio. Amucode. Templo. So, ngayong araw ay meron kayong 4 na absent. Holding absence. So, handa na ba kayong makinig sa ating tatalakayin sa araw na ito? So, bago yan ay tayo muna ay magbabalik or bago natin simulan sa pagbabalik aral ay meron ako ditong classroom rules. So, ang una natin classroom rules ay una, maaaring po sa silid-aralan, makinig ng mabuti. Number 2, huwag maingay. Number 4, huwag gumawa ng ibang gawain na hindi bahagi ng ating aralin. Number 4, taas ang iyong kamay. Kapag nais ninyong sumagot o may gusto kayong sabihin, at higit sa lahat, bawal gumamit ng telepono kung hindi kinakailangan. So, ang pagsunod sa mga tuntunin ng silid-aralan ay nagpapakita ng paggalang sa guro at sa kapwa mag-aaral. Maliwanag ba? So, ngayon, dahil handa na kayo sa ating aralin sa araw nito, tayo ay magbabalik aral. So, kahapon, ano ang ating pinag-aralan? Ito sa ang sagot? Yes, kilo. No. Tungkol sa liga ng mga bansa. So ano-ano ang mga layunin ng liga ng mga bansa? Magbigay ng isa. Yes. Okay, very good. Walang magaganap na digmaan. Ano pa? O maiiwasan ang digmaan. Ano pa? Maliban sa walang magaganap na digmaan o maiiwasan ang digmaan. Ano pa? Ang mga bansa ay magkakaroon ng alyansa o kapag may alyansa, merong kalayaan at kapayapaan at pagtutunguhan. Amen. Next. Ano ang mga naganap na hindi na kasunduan ng sa kalaman ng Pangulong Woodrow Wilson? Ngayon, hingit sa
kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson ay pinaghatian ang ano kung Central Powers. Yun. Pinagatian ang teritoryo ng Central Powers ng mga kaalyado nito. Lingin sa kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson at ng mga alay na mga Pilipino. So yun ang nag-aralan natin kahapon patungkol sa liga ng mga bansa at lingin na kasunduan lingin sa kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson. So, meron pa ba kayong mga katulungan lingin sa ating na pag-aralan kahapon? Sure? So, kung ngayon ay ano tayo sa review, ipunit bago yan ay magkakaroon muna tayo ng isang So ngayong araw ang ating lalaroin ay patungkol sa magiging topiko natin sa araw nito. At ito ay pinamagandang fact of life. So meron ako dito mga placard na naglalaman ng mga salitang fact of life. So, hahatiin ko ang grupo sa tatlo. So, dito, kayo group 1. Ang tatlong sa likod. Pwede pumunta kayo dito. Kayong tatlo sa likod. Dito. Ikaw, sa likod. Dapat na pagtutulong-tulungan ninyo bilang isa kayong pangkat. Forward, compress sa inyong mga group mates. Pagtulong-tulungan ninyo kung ano ang isasagot ninyo sa mga tanong. Diba? Pamilyar ba kayo sa larong fact of love? Yes. Kapag fact, ito ay? Kapag love naman, ito ay? So, meron ako dito mga pakayag kung saan yung tutukuyin kung ito ba ay fact of love. Naintindihan ba ninyo? Sige. Start run. Umpisa na ba tayo? Yes. Okay. Sige. League of Nations Antuwag sa Sana Nilay Isintag Pagkatapos Inikalawan Digmang Pandegi. So, League of Nations ang tawag sa mga nikinatag pagkatapos ng ikalawang lima panagdig. Is it a fact or a bluff? Raise your answers. Raise your answer. Taas ang inyong mga sagot. Group 1, sagot ay bluff. Group 2, ano sagot nyo? Fact. Group 3 ay fact. So, karamihan nakasagot ay fact. Taas ko na. Hindi ba yung sabi niyo ba? Titingnan natin ang fact. Kung tama ba ang sumagot ng fact. Is it a fact or a bluff? Tingnan natin ang fact. O, mali. Mali ang sagot ng fact. Ang tamang sagot ay bluff. Dahil hindi, recognition ang number 2. Ito, number 2. Isa sa mga sanhi may kalawang lima pandaigdig ang paglusog ng Germany sa Poland. Is it a fact or a bluff? Taas. Group 1, fact. Group 2, fact. Group 3, fact. O, marami nakasagot ng fact. Tingnan natin ang sagot. Is it a fact or a bluff? Fact, ha? Okay. Pangatlo, ang sagot. Next question. German sa League of Nations o Liga Ugabansa. Humiwalay ang Germany sa League of Nations sa Liga ng mga Bansa. Is it a fact Fact. or a bluff? Bluff. Taas ang inyong mga sagot.
bluff. So marami na kasagot ng bluff. Taas mo na. Sagot ninyo. So titingnan natin ang bluff. Kung bluff na ba ang sagot. Mali. So ang sagot ay group 1, Juliet. Number 4. Ang unang digmaan pandaigdig hindi ay nasundin kahit ang digmaan. Ang digmaang pandaigdig, ang unang digmaang pandaigdig ay hindi na nasundan ng kahit anong digmaan. Is it a fact or a bluff? Group 1, bluff. Group 2, bluff. Group 3, bluff. So, titingnan natin kung bluff. 1, 2, 3. Dahil sanggar ang bisyo makapangyo ang bansa. Ang pananakop at pagpapalawaking teritoryo ay nagpatuloy. Ano? Ano ang sagot? Dahil sa mga ambisyon ng mga kapangyarihang bansa, ang pananakaw at pagpapalawak ng teritoryo ay hindi nagpatuloy. Fact or bluff? Group 1, fact. Group 2, bluff. Group 3, what's your answer? Bluff. Titingnan natin kung bluff. Wrong. So, sino ang nanalo ng grupo? Group 1. Okay, ilista ninyo ang inyong mga pangalan. At pagkatapos ng ating klase, ay ipapasa ninyo ang inyong mga. Okay, magsibalik na kayo sa inyong mga upuan. Tago nyo muna. Maraming salamat sa inyong participation. Okay, nahanda na ba makinig? Bumalik na sa upuan. So ngayon, ay bago natin tahakin, ang bago natin aralin sa araw ito ay magkakaroon muna tayo ng isang video presentation kung saan ito ay maging 100 na kung saan kayo ay magkakaroon ng paunang ideya patungkol sa ating aralin sa araw na ito. So, nais ko na kumuha kayo ng isang malinis na papel. Ilista ninyo itong mga tanong bago natin play yung video. So, unang tanong, ano ang tinatawag na Great Depression? Number 2, sino si Adolf Hitler? Number 3, sino si Benito Mussolini? Sino naman si Edith Tohu? Anong bansa ang kalyado ng Germany? At ano-ano mga pangyaring pinaliwanag sa video? Ito, anong Munich Conference at tungkol saan ang Nazi-Soviet non-aggression? Tandaan lang ninyo ang mga pangyayari sa video at dapat mag-focus kayo sa video. Okay ha? Okay, familiar? Question? Ilista lamang kung ano ang mga clue word. Ito, Great Depression, si Adolf Hitler, si Benito Mussolini, si Edith Tohu, at kung anong bansang kalyado ng Germany, tungkol saan ang Munich Conference at ang Nazi-Soviet Non-Aggression Pact, at ito, ang mga pinapaliwanag sa video. Mga mahalagang pangyayari pinapaliwanag sa video. Dahil sa ating pagtatalakay ay maaaring makita nyo ang mga pangalan at ang mga sitwasyon. Okay, you have 2 minutes. Blue word na. Next natin ang video. Tandaan nyo lang ang mga blue word or dapat mag-focus kayo sa video na inyong papanood. Makalipas ang World War I, malaking bahagi ng Europa ang nasira. Ang ilang bansang nakaligtas sa pagkasira ay sinalanta naman ng ekonomikong suliraning hatid nito. Dahil sa matinding pinsala hatid ng World War I,
Maraming tao ang nagsimulang itakwil ang digmaan at naniwala kabaliwan ang magkaroon muli ng digmaang katulad nito. Itinuring ng mga Europeo ang unang digmaang pandaigdig bilang digmaan na nagwakas sa lahat ng digmaan. Gayunpaman, makalipas lamang ng isang henerasyon, isang mas malawak at mas madugong digmaan ang magaganap, ang World War II. Makalipas ang unang digmaang pandaigdig, ang mga bansang sangkot ay pumirma sa isang notorious na kasunduan na nakilala bilang Kasunduan sa Versailles. Ang kasunduang ito ay nagalayon na parusahan at tubos na pahinayin ang Germany upang maiwasan ang muling pananakot nito. Ayon sa kasunduan, kinakailangang aminin ng mga Germans na sila ang nagsimula ng digmaan. Sila din ay nagbabayad ng humigit kumulang 132 billion gold coins o katumbas ng $33 billion. Kasunod nito, inalisan ng Treaty of Versailles ang Germany na kakayahan at karapatang magkaroon ng malakas na hukbo. Hindi maaaring lumagpas sa 100,000 ang kabuuang sundalo ng mga Germans. Ang nilalaman ng Treaty of Versailles ay itinuring na malaking sampal para sa karangalan ng lahat ng mga Germans. Sa pagpasok ng 1920s, ang daigdig ay dumanas ng isang matinding recession na kung tawagin ay Great Depression. Sinilagda nito ang Europe, lalo na ang Germany, dahil bukod sa recession, mayroon pa itong binabayarang utang dahil sa Treaty of Versailles. Naging desperado ang mga mamamayan ng Germany kung kaya't naghanap sila ng tao o institusyon na mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan. Ang desperasyon na ito ay sinamantala ng mga diktador upang agawin ang kapangyarihan ng mga pamahalaan. Ilan sa halimbawa nito ay si Benito Duce Mussolini ng Italy, si Hideki Toho ng Imperialist Japan, at ang Führer ng Germany na si Adolf Hitler. Naging Chancellor ng Germany si Adolf Hitler noong 1933 sa tulong ng kanyang political party na National Socialist o mas kilala bilang Nazi Party. Sa pamamagitan ng pananakot at ilang kahinahingalang mga gawain, nagawang okupahin ng Nazi Party ang malaking bahagi ng Weimar Republic. Naging lubos na popular si Hitler sa mga mamamayan dahil sa kanyang mga pangako. Kanyang pinangako na iaangat ang Germany sa kahirapan at kanyang babaguhin ang nilalaman ng Treaty of Versailles. Sa katunayan, ginamit niya lamang ang pagkakataong ito upang tuparin ang kanyang pangarap, ang itatag ang Third Reich. Ang Third Reich ay isang racial na estado kung saan ang mga Aryan ang nasa tuktok ng lipunan. Noong March 9, 1935, nagsimula ang militarisasyong German. Muling binuhay ni Hitler ang Luftwaffe at ang Wehrmacht. Mula sa 100,000, lumobo ang hukbong German sa 500,000. Ito ay direct violation sa Treaty of Versailles, ngunit abala ang Great Britain at France sa sumiranong dala ng Great Depression, kung kaya't hindi nila napigilan ang Germany. Ang sumunod na bahagi ng militarisasyong German ay ang kanilang pananakot ng mga teritoryo. Sinakop ng Germany ang Rhineland noong 1936. Upang maiwasan ang digmaan, pinahintulutan ito ng Great Britain, France at Italy. Ang pagpapahintulot na ito ay tinawag na appeasement. Sa parehong taon, naging kaalyado ng Germany ang Italy, makalipas na sakupin ng Italy ang Ethiopia. Ang kanilang alyansa ay tinawag na Rome-Berlin Axis. Noong 1937, sinakop ng Germany ang Austria at ang Sultanate ng Czechoslovakia noong 1938. Kagaya ng nauna, hindi gumawa ng militar na aksyon ang Great Britain at France, bagkus sila ay nakipagkasundo kay Adolf Hitler sa Munich Conference. Nangako si Adolf Hitler kay Neville Chamberlain ng Great Britain na hindi na siya mananakop ng iba pang teritoryo. Gayunpaman, hindi tinupad ni Hitler ang kanyang pangako. Ang appeasement o ang pagpapahintulot ng Great Britain at France sa Germany ng manakot ay nakatulong sa pagsisimula ng dalawang digmaang pandaigdig. Una, nagkaroon ng kumpiyansa ang Germany na walang tutulong sa mga bansang kanyang sasakupin. Ikalawa, ang mga resources na kanyang nakuha sa mga bansang kanyang sinakop ay nakatulong upang palakasin ang German war machine.
Noong 1939, ang Germany at Soviet Union ay pumasok sa isang kasunduan na kung tawagin ay Nazi-Soviet Non-Aggression Pact. Ayon sa kasunduan, ang Germany at Soviet Union ay hindi magdidigmahan. Kapalit nito, ipinangako ng Germany na ibibigay niya sa Soviet Union ang sinakang bahagi ng Poland kapag ito'y kanyang sinako. Dahil sa kasunduan ito, sinalakay ng Germany ang Poland noong September 1, 1939. Kaliwas sa kanyang pangako kay Neville Chamberlain. 2 araw na palipas ang pagsalakay, noong September 3, 1939, nagdeklara ang Great Britain at France ng digmaan laban sa Germany. Ngunit sa kaalaman ng lahat, ito na pala ang simula ng pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng tao. So yun. So yun ang video na inyo. So, Makalipas ang World War I, ang tanong malaki ay, bahagi ng Europa ano ang ang nasira. unang tanong natin? Ang ilang bansang nakaligtas sa Ano ang tinatawag na Great Depression? Yung makakasagot. Great Depression ang naranasan ng Germany. Ano yun? Tigmaan? Aha. Ano? Ang naranasan ng Germany noong pinagbayad sila ng malaking halaga. Ano? Sarap? Nagalit? Bukod doon, ano pang naranasan ng buong ekonomiya ng Germany noong naghirap? Very good. Ano pa? Yes, Achindo? Oo, very good. Yes. Dahil sa pagkawala ng maraming pera, naghirap ang bansa Germany. So, ang ibig sabihin na Great Depression, batay sa video pinanood ninyo, ay iyon ang malawakang pang-ekonomiyang naranasan or pagbagsak ng ekonomiya na naranasan ng Germany dahil nga pinagbayad sila ng dolyar na halaga. At number 2, sino si Adolf Hitler? Yes? Sino si Adolf Hitler? Walang maling sagot. Good, yes. Nangako na iangat ang Germany. Ano pa? Dahil nga si Adolf Hitler ay nasa Germany. So, isa siyang ano? Pinuno ng? Very good. So, isa siyang pinuno ng Germany. Next, sino si Benito Mussolini? Sino si Benito Mussolini? May nabanggit ba kay Benito Mussolini na bansa kanyang pinamumuhan or or ang kanyang nagmulan? Saang bansa nagmula si Benito Mussolini? Saan? Sa Italy. Very good. Sa Italy. At isa siyang ano? Sa Italy. Isa din siyang pinuno sa Italy. At number 3, sino si Hedikitohu? Sino? Sa pangalan niya. Yes, very good. Next, anong bansa ang naging aliado ng Germany? Italy. Very good. Next, ano mga pangyayaring ipinaliwanag sa video na inyong nakuha? Good. Very good. Next, ano pa? Ikaw. Ang maraming sundalo. Ano pa? Yes. Good. Pagsakop ng Germany. Okay, very good. That's nice. Next. Yes, very good. Girls, wala kayong nakuha sa video. Next. Tungkol saan ang Munich Conference? Tungkol saan eh? Munich Conference.
nakasundutan sila o binigyan sila ng karapatan na sa Sudeten Island, sa Sudeten land, dito sa Czechoslovakia. So, binigyan sila ng karapatan sa na magkaroon doon ng sovereignty or ng kalayaan na magkaroon ng kumbaga maaari silang magkaroon ng ano doon, parte ng damo. So, dyan, nakapaloob dito sa Munich Conference na pinagtutulukan si Nazi Germany or ang Germany na magkaroon ng karapatan. At malalaman nyo kung bakit kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. So, next ay, ano naman ang ito, ang tungkol saan ang Nazi-Soviet aggression pact. Tungkol saan kaya? Ang Nazi-Soviet aggression pact. Yes? Tungkol saan? Tungkol saan kaya? Ang Nazi-Soviet aggression pact. Ano? Tungkol saan? Poland. Ano? So, ang Nazi-Soviet Aggression Pact, or ito rin ay tinatawag na kasunduan na Ribbentrop-Molotov. Kung saan dito ay hindi na nakipagsundo ang Germany at ang USSR na hindi na sila magkaroon ng tinatawag natin na pagsakop sa mga bansa. Ngunit, nakita niyo ba sa video na ang Germany ay talagang hindi sumusunod sa kanilang pinag-uusapan. Kung ano tinatawag doon? Ano? Ano? Betray? Okay? Or ang pagtatraidor. So, isa yun sa paraan ni Adolf Hitler upang magkaroon siya or maibangon muli ang ekonomiya or ang bansang Germany. Okay, next. So, magkakaroon tayo ng gawain at ito ay pinamagatang mag-isip tayo. So, ang mga ito ay meron ditong mga kahulugan at meron ditong mga salita na kung saan kailangan ko ng itong estudyante na mag-volunteer kung sino ang gustong sumagot. Ihanay lamang ang tamang pakahulugan. Sino? Sino gustong mag-volunteer? Number 1 or kahit saan na. Kailangan ko ng 7 estudyante. Yes, Aquino. Another? Yes? Ikaw? Dito sa harapan. At mamaya ay iwawas na natin kung tama nga ba ang inyong nilagay na mga salita. Sige. Next, ikaw. Go, ikaw din. Saan mo kayo ginagay? Dala. Dito. Saan mo gusto ginagay ang next? Okay, good. Tatlo pa. From the girls, Aldave. Next, ikaw. Ikaw. Next, Armada. Iwawas ko natin ang inyong mga nais. At ang mga salitang ito ay makikita ninyo kapag tayo ay nagpatuloy sa ating araw. So una, ito ay ang ideologiyang naniniwala na mas malakas ang Estado kaysa sa mamamayan. Sino sumagot ito? Number 1. Number 1. So, ito ay, ang tamang sagot dito, ano kaya ang tamang sagot?
Ano? Salap? Fascismo. Okay, very good. So ito ay nangangahulugang fascismo. Next, number 2. Isang pampolitika na partido sa Alemanya mula 1920 hanggang 1945. Sino sumagot ng Holocaust? Si Aldabe. Ano kayang tamang sagot dito? Yes? Okay, very good. Very good. Kita na rin. So, give 3 claps kay Vero. Start. Clap. 1, 2, 3, go. Very good, Vero. Kasi palagi siyang sumasagot. Next, number 3. Isang diktador na nagsulong ng fascismo sa Germany. Sino sumagot nito? Okay, very good. Magbigay ng 5 palakpak. 1, 2, 3, go. Okay. Number 4. Isang diktador sa Italy noong World War II. Sino kaya ito? Si Benito Mussolini. Sino sumagot? Very good. Give 5 blocks. Okay. Number 5. Alyansang militar sa Italia at Aleman na tinatawag din Axis powers sa pagsalin ng Japan. Sa pagsalin ng Japan, Rome-Berlin Axis. Sino sumagot nito? Very good. Give 5 blocks. 1, 2, 3, go. Okay. So dito, Rome-Berlin Axis. So sa pagsalin ng Japan, ito ay naging Rome, Berlin, Tokyo Axis. Right, ang Rome ay capital city ng ang Berlin ay capital city ng Germany, very good. So yun, pagsalin ng Japan, naging Rome, Berlin, Tokyo, Axis. At number 6, isang kasunduan na hindi pagsalakay na nilagdaan noon ng Nazi, sa pagitan ng Nazi at USR. Ano kayo ito? Dalawa na kasi natira. So, ito, tama. So, tatandaan ninyo dahil mamaya tatanungin ko kayo ulit. At ang last, isang persecution at malawakang pagpatay sa mga Hudyo ay tinatawag na Holocaust. So, ang Holocaust ay nagmula sa salitang Griego, ang ibig sabihin ay holos, which means buong-buo, at ang kaustos naman ay nangangahulugang nasunog. So, ang Holocaust, ang ibig sabihin nito ay isa itong genocide in English, na kung saan ang pagpatay dito ay sa iba't ibang paraan. At ang Holocaust ay nangyari sa Germany at ang pagpatay sa mga Hudyo, mga Jews. Dahil nga, nakita niyo diba sa video na gusto ng Germany, Adolf Hitler, na itaas ang Germany at ang Aryan. So yun, gusto ni Adolf Hitler na ang buong Aleman ay walang mga Hudyo. Kaya nagkaroon ng Holocaust, pagpatay sa mga Hudyo ay sa pagitan ng baril, gamit ng baril. Intentional ha, pag sinabi natin genocide, intentional na pagpatay, maaaring ilagay sa magugutom ang mga tao sa iyong paraan. At isa pa ay ang pagpatay sa maramihan na, sa isang pangkat or maramihan na mga tao. So yan tinatawag natin na Holocaust. So ito, tandaan ninyo ang salitang fascismo, Nazi Party, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Rome, Axis, Berlin, Ribbentrop-Molotov, at ang Holocaust. So, sa ngayong araw, ang ating panibagong aralin ay ang mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, bago yan, ating munang basahin ang ating layunin. So, ang layunin natin
nalalaman sa ating pagtataya? So, pakibasa ang mga grupo ng babae dyan. 1, 2, 3, please read. Dalawang digmaan ang daigdig ay nagsimula noong ikaunang ng Setyembre taong 1939. Natapos ito noong ikalawa ng Setyembre 1945. Itinuturing na pinakalawak at pinakamalubog na banal sa kasaysayan ng pagkakataon. So, parang ang mga babae dito at lahat kayo ay parang naaantok. So, maaari ba kayong tumayo? Tumayo. Alam ko na ang oras ngayon ay oras ng tulog. Okay? Shake your hands up. 1, 2, 3, 4, 5. Down. 1, 2, 3, 4, 5. Isingin ang inyong mga sarili. Isingin ang inyong sarili. Ako'y tulog, hindi gising. Ano ko na? Ako'y tulog, hindi gising. Ako'y gising, hindi tulog. Nakikinig. What? Ako'y gising, hindi tulog. What? Ako'y gising, hindi tulog. Nakikinig. Okay, makinig. Don't sleep. Sige. So, batay sa inyo pinasa, ang dalawang digmaan pandaigdig ay nasimula noong Setyembre 1, 1939 at nagwakas ito Setyembre 2, 1945. Itinuturing pinakamalawak, pinakamadugong na banal sa kasaysayan ng sangkatao. So, yun ang kalawang digmaang pandaigdig. Kung ang unang digmaang pandaigdig ay isang mapunsalang tinatawag natin na digmaan, ang kalawang digmaang pandaigdig ay pinaka-mapinsan. Tanong, kung nagsimula ang kalawang digmaang pandaigdig noong 1939 at umabot ng 1945, ilang taon ang itinagal ng digmaan? Yes, Igamen? Okay, very good. Let's give 1 claps to Igamen. 1, 2, 3, go! Sagad sa math si Igamen ba? So kung nagsimula, 1939, nagbakas 1945, 6 na taon na itinagal ng kalawang digmaang pandaigdig at 6 na taon din ang paghihirap ng mga tao. Okay. Next. So ito ang mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Una, basahin ang sabay-sabay. So pag-agaw ng Japan sa Manchuria. Bakit kaya inagaw ng Japan ng Manchuria? Sa anong mga kadahilan? Okay. So saan kontinente makikita ang Japan? Kontinente? Asia. So saan dyan ang Japan? Pakituro ang David. Okay, Japan. Dito yung Japan. So kung ang Japan ay nasa kontinente Asia, sa tingin nyo, saang kontinente kaya ang Manchuria? Sa? Asia. So meron ka bang ideya dyan kung saan makikita ang Manchuria? Saan makikita? So wala dyan, no? So makikita natin dyan sa hilaga ng north. Sa itaas ng hilaga. So, paano kaya? O bakit kaya sinako ng Japan ang Manchuria? Sa anong kadahilanan? Sa anong kadahilanan? Gusto-gusto na lang sa kupo ng Japan? Or sa kupo ng Manchuria? Dapat merong dahilan kung bakit sinako. Oh, very good. May pakinabang, of course. Kaya nga sinako dahil may pakinabang. Ano-ano mga pakinabang kaya iyon? Mineral. Maaari. Diba? Yes. Likas na yaman. Okay, maaari. Dahil ang mga likas na yaman ay maaaring gamitin ng Japan upang magkaroon sila ng kapangyarihan, paggawa ng malakas na mga armas. Di man kaya ay mabuhay o maitaas o maiangat ang kanilang ekonomiya.
Manchuria. So dahil nga ang Japan ay isa rin sa mga kasapi ng liga ng mga bansa, dapat na sumunod ka sa mga mandato or ang kasunduan. Diba? Ang kasunduan sa Versailles ay dapat na itigil ang digmaan. Very good. So, itigil ang digmaan. So, dahil ginawa iyon ng Japan, isa sa mga pananakaw na kung saan, ito ay maaaring pagsimulan ng digmaan sa mga bansa. At ito ay ipinagbawal. So, kinundi na ito ng Liga ng mga bansa na mali ang ginawa ng Japan sa pagsakop sa Manchuria. So, ito ang unang sanhi, ang pag-agaw ng Japan sa Manchuria. Number 2, basahin, pag-alis ng Germany sa Liga ng mga bansa. Basahin. Ang Germany naman ay tumiwala sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Germany, ang pag-alis at pagbabawal ng Liga sa pagsasalata ng Germany ay isang paraan ng pag-alis sa karapatan ng Batanas. So, yun. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga bansa. So, ito ang dahilan kung bakit umalis ang Germany sa Liga ng mga bansa dahil sa hindi makatarungan na ipinataw sa kanila. Inalisan sila ng ukbo, sa takan, sa lupa man o sa dagat. Binawasan ang kanilang karapatang mag-armas kung saan ito ang mga bunga ng kasunduan nila sa Versailles kung saan bawal silang manakop na ng ibang mga bansa. At dahil doon, kaya nagkaroon ng Great Depression ang Germany dahil nasa pinagbayad sila ng malaking talaga at bumagsak ang kanilang ekonomiya. At dahil doon, isa ito sa mga dahilan kung bakit merong pinal ang Germany sa kasunduan nila sa Liga ng mga bansa. Basahin na sabay-sabay. Matapos tumiwala, pinasimulan ni Adolf Hitler ang leader ng Nazi ang muling pagtatag ng sandaang lakas ng bansa. Layo ni Hitler na labahin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa mahihirapihang kondisyon. So, kasunduan sa Versailles. Diba? Kasunduan sa Versailles, basahin. Kasunduan sa Versailles. Kasunduan sa Versailles. So, matapos tumiwala ang Germany or umalis ang Germany sa Liga ng mga bansa, ay pinasimulan ni Adolf Hitler. Sino nga si Adolf Hitler kanina? Leader ng Germany. So, pinasimulan ito ni Adolf Hitler, leader ng Germany, at siya din ang isa sa mga sumulong ng pasismo sa Germany. Ano ayon kanina ang pasismo? Ano yun? Pasismo. Pasismo. Ano yung pasismo? Ang pasismo ay na pinaniniwalaan na ang Estado ang mas malakas o mas mataas kaysa sa mga yan. So yun. Tandaan ninyo ha ang pasismo. So yun. Leader na si Adolf Hitler, pinasimulan niya ang pagpapalakas sa sandata ng Germany at layo nito na labagin ang kasunduan sa Versailles dahil para sa kanila hindi ito makakabuhan. Next, ito si itsura ni Adolf Hitler. Si Adolf Hitler, ito ang naging pinuno ng bansang Germany noong panahon ni Kalawang mga kaligpit at nagsulong ng pasismo sa Germany. So tandaan ang itsura ni Adolf Hitler. Next, number 3 ay sakop ng Italy sa Ethiopia. So basahin na sabay-sabay. Sa pamuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italy ang Ethiopia noong 1935. Kuwirang nilabag ng Italy ang kasunduan sa Liga o Covenant of the League. So yun. So, kanina, ang una ay pagsakop ng, ano yun? Pagsakop ng Japan sa
pupunta sa harapan? Napakalaki ng pangalan ng Ethiopia. Africa. Dito ang Italy, dito ang Ethiopia. So bakit kaya sinakop ng Italy ang Ethiopia? Ano? Okay. Oo nga. Sinakop ng Italy ang Ethiopia at nailabag nito ang kasunduan sa Liga or Covenant of the League. So bakit kaya? Bakit kaya sinakop ng Italy ang Ethiopia? Anong paraan? Diba ang Italy isa sa makapangyarihang bansa o isa sa malakas na bansa? So bakit na sinakop ng Italy ang Ethiopia? Dahil ang Ethiopia ay isa lang naman ordinaryo bansa. Yes? Okay, para mapalawak ang kanilang bansa o mapalawak ang kanilang teritoryo. Very good. So, dahil nga gusto rin ng Italy na patunayan ang kanilang sarili, ay dapat na magkaroon din sila ng maraming bansang nasakop at isa dito ang Ethiopia. Nais nila sa kupin ang Ethiopia sa pamumuno ni Benito Mussolini. So, ano ang pangatlong sanhi? Italy sa Ethiopia. Okay, very good. Number 4. So, ito muna ang pictura ni Benito Mussolini. Baka may kadulong si Benito Mussolini. So, isang diktador sa Italy noong ikalawang digmaang pandaigdig at isa rin sa nagsulong ng pasismo sa Italy. So, number 4, digmaang sibil sa Spain. Kapag sinabi natin digmaang sibil sa Spain, ano pumapasok sa inyong isipan? Digmaang sibil. Digmaang sibil. Sibil? Civilian. Or? Ano? Ano? Regular? Nagawalati may napromote? So, regular na tao or mga mamayan. Or ang gusto natin digmaang sibil ay ang digmaan ng masbilan sa loob ng isang bansa. So, maaari na ang digmaang sibil sa Spain ay ito ay may dalawang panig. Ang Fascistang Nationalist Front at ang Socialistang Popular Army. So, itong dalawang digmaan nito, ito ay pinamuluhan ni General Francisco Franco. Ano ang pinamuluhan ni General Francisco Franco. So, ang dalawang panig na ito ay karoon ng digmaan sa Spain. So, dito ay nanalo ang nationalista. Next, basahin mo. So, yun. So, maraming nadamay dahil sa pakikialam ng mga ibang bansa. Kaya nga sinabing digmaang sibil dahil nasa loob lang ng isang bansa. Ngunit, may mga bansa na nakialam, kaya maraming na. Number 5. Basahin mo sabay-sabay. So, bakit kaya gustong sumanib ng Austria sa Germany? Maging malakas sila. Very good. Ano pa? Bakit gustong sumanib ng Austria sa Germany? Ano? Okay? Para maging malakas sila. So, basahin. Group 2. Nais na mga namayang Austriano na sa mga kaliwansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansa kasapi sa Allied Powers, France, Great Britain, at United States. Yun. So, gusto ng mga Austriano na magpasama kanilang bansa sa Germany. Ngunit ito ay hindi pinayagan ng mga bansa na kaloob sa Allied Powers
Tandaan, ang mga bansang ito, France, Germany, at United States. So ano yung kalimang sanhi? Austria sa Germany. Next, basahin group 1. Dahil ang sangsuhan sa pagitan ng Italy at Germany na nilalabasan ng Rome-Berlin Axis noong 1936, ang pagtutol ni Mussolini sa kasabing union ng Austria at Germany ay badang sa taong 1938. So yun, diba gusto ng Austria na mapasali ang kanilang bansa sa Germany. So ngunit yun ay hindi pinayagan ni Benito si Benito Mussolini. Ito ang Rome-Berlin Axis. Rome-Berlin Axis na kasundo. Number 6, basahin. Paglusog sa Czechoslovakia. Basahin mo sabay-sabay. Noong Setyembre 1938, pinakayat ni Hitler ang mga alyanan sa Soviet na nagsikapan na matamo ang kanilang autonomiya. So yun. So dito, si Hitler ay nagkaroon na naman ng panibagong agenda. So gusto niya, pinakakuan niya ang Sudeten. Di ba ang Sudeten ay ito ang kanina, ang sa taas ng the mountain land or the mountain countries dito sa taas ng Czechoslovakia na kung saan sa Nazi-Soviet aggression pa ngayon ay nagkaroon ng kasunduan or rather ang Munich Conference na iyon ay binigyan ng karapatan ang Germany. Pagkakataon yun. At dito pinangako ni Hitler na naman na magkaroon ng autonomiya. Pag sinabi natin autonomiya, mayroong kalayaan. So mayroong kalayaan sila. So pinangakuan ni Hitler na magkaroon nito. Ngunit, sana namang paglalaro ang ginawa ni Hitler, hindi niya iyon ginawa. Bagkus ay sinakop niya pa ang bansang doon na nakapaloob sa Sudeten land, ang Bohemia at ang Moravia. So yun ang mga bansa doon sa Sudeten land. So yun ang mga bansang Bohemia at Moravia na kung saan ito ay sinakop pa rin ni sa ikamay na nasakop ni Adolf Hitler. Next, basahin. Nagaliliko, pinakayat ng hinggan si Hitler ng daos ng isang pulong sa Unit. Ngunit nasakop ni Hitler ang Sicilya noong 1939. Ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napasalo sa Germany. Yun ang sinabi ko kanina na sa Munich Conference na Hitler, ngunit hindi niya iyon pinagbalat. So isang traidor si Hitler, ngunit paraan niya iyon upang mapalawak ang kanyang territory. Number 7, last number, basahin. Paglusog ng Germany sa Poland. Basahin sabay-sabay. Huling pangyayari na nagsasaka sa dalawang lima na nagalilik ang pagwasak ng Germany sa Poland noong 1939. Ito ang huling pangyayari o ito ang huling sanhi na ng kalawang digmaang pandaigdig ang paglusog ng Germany sa Poland. At taliwas iyon sa sinabi ni Adolf Hitler kay Neville Chamberlain na kung saan pinangakuan niya na ibibigay ang nilagang Poland. Ngunit hindi iyon na pagwas sa iyon ay una niyang sinakop bago pa niya ginawa. Next, basahin. Ang pagsasakop na ito ay pagpalitan ng Germany sa Russia na kapawang problema sa kasunduan sa kasunduan ng hindi pagtitigma. Ito ang, tandaan, ang Ribbentrop-Molotov. Ito ay isang kasunduan na hindi pakikinig.
Mga kasunduan sa Versailles. Sinabi natin kasunduan sa Versailles ay nakapaloob doon ng mga kasunduan na hindi na ang Germany makikipag digma at magkaroon ng kalayaan. Samantala dito sa Ribbentrop-Molotov ay isang kasunduan ng hindi pakikidigma. So paulit-ulit na nagkakaroon ng mga kasunduan. Ngunit, mayroon talagang mga bansa, mga leader, na kung saan meron silang mga prinsipyo na kanilang pinaniniwalaan at isa na doon ay ang Germany. Ang Germany ay isang halimbawa na kung saan ito ay masasabi natin na sobra-sobrang pagmamahal nila sa kanilang bansa. Kung saan kahit na maraming tao na ang nadadamay, ang mahalaga sa kanila ay maiangat ang kapangyarihan nila at ang kanilang bansa. Pamapilala ito. So, ang pagbaliktad nito ay dulog ng sumusunod na pangyayari. Letter A, basahin. Hindi masahin ng Russia sa Next. pagkainis ng Russia sa England na ang pinakamalawang negosyador ng England sa kasunduan ng pagtutulungan. Mawala sa Sasak ay may importanteng tao. Ito ang mga sumusunod na pangyayari na nagdulog ng pagbaliktad ng Germany sa kanilang assault. So, ano nga ang unang sanhi? At? Yeah, number 2. Number 3. Pagsakop ng Italy sa Number 4. Digmaan sa Spain. Number 5. Pagkasamit ng Germany. Number 6. Paglusog sa Number 7. paglusog ng Germany sa Poland. Very good. Nakilala niyo na ba si Adolf Hitler? Sino? Leader ng Nazi na nagsulong din ng Sismo. sa Germany. Ito, nakilala niyo na si Gassi. Ito Mussolini, isa siyang Diktador ng Italy. diktador ng Italy na nagsulong din ng pasismo sa Italy. gawain
grupo, ito isang grupo, yung sa grupo, ito isang grupo, ito isang grupo. Dahil meron kayo, hindi parehong yung dito kasi. Makinig muna, guys, dito sa Sarah. So dito, lagay nyo dito ang pito. Kinig, pito, dito ilagay nyo ang pitong sanhi ng ikalawang digmaang pantaigdig. At dito sa espasyo sa ibaba ay isulat nyo, kung hindi kayo ng isa, sa palagay ninyo, ano ang pinakamabigat na sanhi ng ikalawang digmaang pantaigdig at isulat nyo kung bakit. Wala ang maling sagot, dahil dahil opinion ninyo yan, ha? Magsimula kayo, meron lamang kayong 10 minuto upang gawin ang inyong gawain. Guys, isulat nyo ito dito sa ano at pumili kayo ng isa sa pinakamabigat na sanhi. At lagyan nyo kung bakit. Dito sa space, sa espasyo sa inyo. Lagay nyo dyan kung bakit yun ang iyong nahin. Ang 10 minuto nyo ay mag-uumpisa na. Isa nyo sa paggawa. Sulat nyo sa takot dyan ang mga sanhi. At pumili ng isa sa pinaka-mabigat na kanila ng dalawang mga paligid. Batay lamang sa inyong pagkaunawa.
na ilagay ang pangalan sa likuran ng inyong grupo. Tutunin muna natin ito mga tanong. So ano ang halimbawa ng mga sitwasyon sa ngayon kung saan maaaring magdulot ng hidwaan o pagtatalo sa pagitan ng mga bansa? Igamit. Ano bang sagutin? Ano ang mga halimbawa ng mga sitwasyon sa ngayon kung saan maaaring magdulot ng hidwaan o pagtatalo sa pagitan ng mga bansa? Ano kaya sa palagay mo? Hirap? Ano ba? Nakasalukuyan dahil sa pagkakulong ni Duterte? Ano ba? Ano kaya mga dahilan kung bakit mayroong hidwaan ng mga bansa? Nag-aaway ang mga bansa. Di ba mayroong mga bansa nag-aaway din sa kasalukuyan? Bakit? Anong dahilan? Sa kuko na ang West Philippine Sea. Sabi na ang inyong kaklase. Good. Ano pa? Ano kaya mga dahilan? Dapat na maging ano kayo? Hindi lang mga pag-scroll sa Facebook ang dapat yung ginagawa. Dapat maging alerto din kayo kung ano nangyayari sa ating paligid. Ano pa? Maliban sa pag-aaway ng China, away. So, hindi talaga madugong hidwaan, ngunit mayroong hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa West Philippine Sea. Ano pa ang sa halimbawa? Ha? Ano? Israel? Israel? Yes. Well, ano kaya? Anong dahilan? Bakit ikaw sila ng hidwaan? Gaya ng Russia at Ukraine, Pilipinas at ng China. So yun ang mga halimbawa na sa ngayon ay makikita natin kahit na lumipas na ikalawang digmaan pandaigdig na nagwakas ng September 2, 1945. Good. Meron pa rin dito sa ngayon sa kasalukuyan na mayroong hidwaan. Kahit na sa loob ng isang bansa ay meron pa rin hidwaan ang mga mamamayan. So batay sa ating napag-aralan ng mga sanhi ng ikalawang digmaan pandaigdig, ano ang konsepto ng ideya inyong nabuo o natutunan mula sa ating paksa? Ano natutunan ninyo mula sa ating paksa? Ating pinag-aralan ng mga sanhi. Anong inyong nalaman o anong inyong natutunan? One, two, natutunan ninyo? Yes? Sino? Anong natutunan ninyo sa ating napag-aralan sa ngayong araw? Okay, very good. Lahat ng mga bansa, very good. Ang kalawang, igmaang pandaigdig. Ano pa? Paano natutunan ninyo? Yes? Mhm. So, ano ang natutunan ninyo? So, yun, ito ang mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kung ang bunga ng ikalawang digmaang
Ang France ay pumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa kanila ang pag-alis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandatan ng France ay isang paraan ng pag-alis ng karapatang pang-alis. Ang France ay pumiwalag sa Liga noong 1933. Number 3. Isa sa mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang paglusob ng Germany sa Poland. Number 4, isa sa mga layunin ni Hitler ay nabagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kaniyang kondisyon. Last number. Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig, ang Fascista Imperialist Front at ang Socialista Popular Army. Essay is up. Exchange. First, give this to me. Ating gusto ang inyong mga sagot. Number 1. Sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italy ang Ethiopia noong 1935. Yes? Ayo. Happy face o? Tama. Tama. Number 2. Basahin mo. Ano? Pero sagot ng tama. Ano tama sagot ay? Mali. Ano ang pumiwalag sa ligang ng bansa? Number 3. Tingin ko kaya bonus question kaya ito o hindi? Sige, sige. Sino sasagot? Yes? Basahin mo. Isa sa mga sanhi ng dalawang ay ang pag-usap. Tama? Tama. Paglusok ng Germany sa Poland. Number 4. Basahin mo. Isa sa mga layunin ni Hitler ay nagbagin ang kasunduan sa Versailles
Set of 5. 5. Next, si Nia Jane Gabiloria. Dane. 5. Lima. Lima lang ang may virgin ni gift. Kaya naman ang lima ang gift para. Sino ang 4? 4. Ako 4. Sabi yung perfect rin na, no? Galientes, Joshua, Daniel, Ira, Jaira, Gassi, Rex Allen, James, Lester, Esacao, Garalda, Templo, good. 3. Mentaleo, Bulig, Armada, Periani, Gormasol, Kayatgay, Aquino, 2. Ay, Lord. Delano, Gargaritano, sinong 1? Hindi ako kung may 1. Sinong 0? Very good. Sino kayong 5? Sino kayong 5? Sino pa kayong 5? Out 5 na sa inyo. Sino kayong 5? Diba? 4 now. Best in participation, Jama Group. So, best participation. At lahat kayo ay meron din. Meron lang mga special yung mga bata na nag-participate ngayong klase. Ngunit, kayong lahat ay meron dito. Kahit ngayong absent, meron dyan. So, ay wala ikaw or so, dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito at maraming salamat sa inyong ngunit sa inyong pag-uwi huwag niyong kakalimutan na ito. Inyong pag-uwi, huwag niyong kakalimutan na kahit sumulat naman kayo ng 2 pangungusap. Ito, mensahe para sa susunod na henerasyon. Ito. Sa iyong kwaderno, sumulat na mensahe para sa susunod na henerasyon na naglalaman ng inyong mga natutunan tungkol sa sanhi ng digmaang panlipunan. Huwag niyong kakalimutan. Ilagay sa inyong kwaderno. Amen. Okay. Okay na. So yun ang array. Si Janet